Alright, so magandang tanghali sa inyo lahat. Si Papa AJ ito. Nandito pa rin tayo sa Sorsogon City. Ikalawang spot na binisita natin. Ito yung Sorsogon Sports Complex. Ito yung nasa likod ko. Napakaganda. Ano no? So tirik na tirik ang araw dito. Napakainit pero hindi tayo magpapatalo. Tuloy-tuloy pa din pag-explore natin sa lugar na to para mapanood nyo sa Facebook page natin, tapos sa YouTube. So ngayon, nandito tayo sa Sorsogon Sports Complex. It's a Rome-inspired architectural design na kung saan halos 887 million ang ginastos dito sa complex na to. So ang capacity po nitong complex na to is 12,000. Yun kung makikita nyo. So yung mga turista na pumupunta dito sa Sorsogon, isa to sa spot na pinupuntahan nila. Yun, napaganda. 4-story po yan. So itong sports complex na ito, nagko-cost po itong 887 million. Mahal, di ba? Tapos 12,000 ang pwedeng pumasok sa loob ng complex na to. So ngayon po, under renovation ang complex na to, kaya hindi pa talaga siya nag-ooperate. Pero papakita ko po sa inyo yung loob nito. Iikutin natin to hanggat kaya natin. So ito yung kapaligiran niya, napakalawak. Ayun, so napaganda. Pero hindi na talaga operate kasi under renovation po ang lugar na to. So papasukin natin siya hanggang doon, pero hindi na tayo mag-iikot sa loob. Ang ganda ng sports complex na to. Diba? So ito po yung ikalawang spot na pinuntahan ko dito sa Sorsogon. So kung makikita nyo, ang linis oh. Pintura niya talagang puti. Ayan, may pagkahalong cream na hindi mo maintindihan pero napaganda. Ayan. So kung makikita nyo, walang laman ang loob nito kasi talagang hindi pa siya nag-ooperate. So doon po sa gilid, mayroon daan papunta sa loob. Actually po, pinaliparan ko naman tong drone kaya makikita nyo naman kung ano po ang aerial footages ng complex na to. Lawak oh. Ayan, parking area. So yun, may pinto kasi hindi tayo makadaan kasi baka sarado. Pero kung sakaling bukas, dito na tayo papasok. Sarado. Yun. So may nakita naman akong bukas doon. Doon tayo dadaan. Napakainit dito sa Sorsogon. Tirik na tirik. Akala mo nga umuulan dito kasi sa parting bato bago kayo pumasok ng Albay, umuulan. Pagdating naman dito sa Sorsogon, sobrang init. Yung napakaganda dito sa lugar na to, Sorsogon. Tapos coastal area na pala to. Pagdating nyo doon sa una-unahan, nandoon na po yung boulevard. So isa din sa dinadayo sa lugar na to. Kasi yung pahingahan, tamang pag-relax doon sa boulevard pwedeng pumunta kayo. Ayan, mamaya makikita nyo naman kasi pupuntahan ko yung boulevard na yon. Ayan, so dito may daan. Pero sarado pa din. Nakakita naman ako doon. Nakausap naman namin yung bantay. Pwede naman daw pumasok pero hindi lang pwede umikot. Kasi yun nga, since under renovation, talagang hindi pa siya pwedeng ikutin. Diba? So yun. Ito na po yung daan dito papasok sa complex na to. Ayun. So yung tiles niya talagang puting-puti, ang pintura puting-puti, napakaaliwala sa mata. So ito po yung loob ng Sorsogon Sports Complex. Ayun, halos lahat palang makikita niyo upuan. Asul, pula, tapos ito ni-renovate pa, inaayos pa. So hindi ko lang baka ito yung tawag doon, tinatakbuhan ng mga atleta, yung rubber rice, nakalimutan yung tawag doon. Ayun. Ayan, dito sa likod ko meron pa din upuan. Ayan, ang dami, 12,000 ang capacity ng sports complex na to. Ayun. So sa Naga, yung Pakuli Sports Complex or Naga City Sports Complex, yung tinatakbuhan is rubber race na. Ito sementado pa. Kasi baka inaayos pa talaga to. Napaganda, tapos napakahangin. Ang presko dito kahit mainit.
Ganda ng mga bundok. Ba? So, at least nakita niyo yung Sorsogon Sports Complex. Ito yung purpose ko, kaya pumunta ako dito sa Sorsogon para mabisita ko yung nakikita kong magandang spot sa social media, lalo na sa Facebook, itong Sports Complex, tapos yung Boulevard. So, meron pa nga sana akong dapat puntahan, kaso sa may kasiguran, Sorsogon na yon, yung sabi ko kanina na falls na dinadayo ng mga turista tuwing pupunta sila dito. Pero hindi ko alam kung aabutin pa ng oras natin kasi medyo pagod na tayo kasi sobrang init. Kaya na pa tayo vlog ng vlog dito. Ayan, so ito yung other side ng sports complex. Parking area pa din to. Ayan o. Malaki dito. Tapos meron pa doon sa kabila. Sa kabila meron mga gusali, siguro mga opisina na yon na hanggang ngayon nag-ooperate. So ito lang sports complex, hindi kasi inaayos pa siya. So pag naayos to, sigurado yung malaking mga event, sports event na gaganapin dito sa Bicol, baka isa to sa lugar na pagpipilian, ang Sorsogon City. Ang paganda dito sa Sorsogon. Kaya kung ako sa inyo, pag gusto niyo mag-rides, gusto niyo maghanap ng magandang spot, isa to sa puntahan niyo ang Sorsogon City kasi marami kayong mapupuntahan dito. Hindi lang mga magandang atraksyon gaya ng City Hall, gaya ng Sports Complex, meron din dito mga falls na pwedeng puntahan. Yun lang nga, hindi natin maiikot kasi no oras na, mag-alas 12 na. Babalik na ako dito. Actually, dapat yung plano namin dito, by kahapon pa dapat kami nandito. So, naghahanap lang kaming mautulugan dito. Kaso lang, wala kaming nakita, wala kaming nahanap. Kaya ginawa namin, umalis lang kaming kaninang umagang alas 4 from Naga to Sorsogon. So, at least nakapunta dito at nakita nyo ang ganda ng Sorsogon City. Ayan o, napakalawak. So, it's a Rome-inspired architectural design. So, napakaganda. Kung nanonood kayo ng Gladiator, itong yung ginamit nilang complex, may ihahambing ko dito. Every time na pinapalabas yung Gladiator na yon sa TV, kasi minsan 'di ba binabalik yung pelikula ngayon, pinapanood ko yun kasi napakaganda. Hindi lang dahil maganda yung pelikula, pero yung pinapakita nilang mga arena na ginagamit nila talagang solid. Yun, no? Mga riders, ingay ng mga motor. Ayan, ito naman yung bungad sports complex na to. Ayan. So, mga estudyante dito, mga turista dyan tumatambay kasi dito mahangin. Bakit to? So yun, magpapaalam na ako. Punta naman tayo sa Sorsogon City Boulevard, Sorsogon Boulevard, kasi isa din yun sa pinakamagandang spot na pinupuntahan ng mga turista tuwing napapadpad sila dito sa lugar na to. Ayan. So yun, paalam na ako. Papa AJ to, let's go.